Ito pong pagpupuri sa Diyos ay iniuutos ng ating mabait na Diyos. Pag ika'y laging nagpupuri sa Diyos, gagawin kang mananagumpay ng ating mahal na Panginoon. Tulad ni Haring David, pag sinasalakay ng mga leon ang kanyang mga alagang tupa, sa kabila ng siya'y maliit lamang na bata, pag sinusuntok niya ang mga leon na napakalalaki, ito ay nagsisitumba. Dahil si Haring David 7 times nagpupuri sa Diyos. Isang araw nagkaroon siya ng napakalaking challenge. Isang malaking tao, isang higante, naghahamon kung sino ang kanyang makakalaban o maglalakas ng loob. Subalit walang maglakas ng loob. Si Haring David noon ay isang bata pa, napakaliit. Subalit siya'y matapat na naglilingkod, laging umaawit sa ating dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nung walang tumanggap ng hamon ni Goliath, buong puso, buong pananampalataya, tinanggap ni Haring David ang hamon ng nasabing higante. Ang sabi ng banal na kasulatan, ay yung ituro sa kanila na kanilang ganapin ang aking mga palatuntunan. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tayo po'y magpupuri sa ating mabait na Diyos dahil ito ay kanyang utos. Ito ang ating kagalakan na yung lumikha sa atin, nagbigay ng kapayapaan, nag-iingat, nagbibigay sa tuwing-tuwing ng kagalakan. Ay lagi nating papurihan, sambahin, itaas ang kanyang banal na pangalan. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay magsamba.
mga kapatid, mga minamahal ko mga kaibigan, na nakatunghay ng aking account sa Facebook, mga minamahal. Bago nagkaroon ng unang taon ng anibersaryo ng Basico Bible Study sa Dako ng Tondo, tayo po ay nagpuri sa ating mabait na Diyos. Tayo po ay nanawagan, mga minamahal, na tapatnubayan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating gagawing mini crusade, anibersaryo, mga minamahal. Napakarami ng dumalon. Hallelujah. Hallelujah! Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. 1 kilometer away sa binyo ng Basico Bible Study, mayroong matandang nakatungkol. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay na-stroke. Akin siyang sinigawan. Sinabi ko, Tatay, umatid ka sa Bible Study. Yang tungkod na yan, itapon mo. Hindi mo kailangan yan sapagkat palalakarin ka ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Sobrang kagalangan mo, mga minamahal. Nung kami, nagsasakay na, pauwi. Sabi sa akin ng aming beloved mahal na kapatid, beloved brother Rob, hallelujah! Kuya, yung matandang sinigawan mo, dumalo, nabautismuhan. Ngayon, dahan-dahan siyang pinagaling ng ating mabait na Diyos. Hindi na niya kailangan ng tukod, minamahal. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi natin mababayaran. Kahit magpuri tayo ng 24 hours, kulang, mga minamahal. At napakabuti, napakabait, makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Very Crusade. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, tayo po ay nakapagbautismo doon na ay mahigit sa 30 kaluluwa lumapit sa mahal na Panginoon, tumanggap at tinanggap nila ang bautismo. Mga minamahal, napakaraming pinagaling, on the spot, instant, nakamtan nila ang pagpapala sa ating mabait na Diyos. Mga minamahal, kapuri-puri ang gawa ng ating mabait na Diyos. Pagdating naman sa handa, mga minamahal, hindi maubos-ubos. Ang iba, nag-uwi pa sa kanilang mga tahanan, mga minamahal. Talagang napakabait. Marami ang natututo na pag sila'y nagbigay, ang pagpapala ibubuhos. Hindi matatapos ang pagpapalang ibubuhos ng ating mabait na Diyos. Abay na Bibles, mga minamahal. Umiyak sa kapatirang dating naghihirap. Hindi alam kung saan susulit. Bago pa lamang siyang naglilingkod. Hallelujah. Nabangga niya agad ang pagsubok, mga minamahal. Sino hindi iyak? Sino hindi? Mabibless ang kapatirang iyon. Walang ginawa, kundi nagtapat sa ating dakilang Diyos. Nagpakumbaba sa mamba. Kung anong pinapangaral ng propeta ng Diyos, sinunod. Nagbigay, mga minamahal. Sino mag-aakala na isang malakapatid na hindi alam kung saan susuling, walang pag-asa, nagbibilang ngayon ng maraming tahanan, hindi isa, hindi dalawa, maraming tahanan. Nagbibilang ng maraming sasakyan. 2 anak, hallelujah, nag-graduate ng nursing. Sa kasalukuyan ng kanyang isang anak, graduating sa pagkapiloto, mga minamahal. Yan ba ang sabi ninyo? Na ang gawain ng dakilang Diyos
ay negosyo pag nagbigay. Hindi! Bakit, mga minamahal? Hallelujah! Ang inyong mga kapatid, dalawa kayo ng bahay. Isang security guard, walang income na matino. Dalawang bahay, isang tatlong palapag sa Quezon City. Ngayon dito ako nagpupuri sa aming bahay. 120 square meter. Air condition. At pinagpala, wala akong masasabi. Sa mga Panginoon, hindi matatapos sa aking patotoo. Maghapon. Hallelujah. Pero isang bagay, ang aking nalalaman, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos na napakabait. Pag tayo lumapit, hindi niya tayo bibiguin. Hallelujah. Ibibigay sa atin ang kanyang mga pangako. Hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanyang mga pangako. Pag ikay nagpatuloy, nagtiis, mag-aani ka ng pagpapala. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Amen? Tayo patuloy magpuri sa ating mabait na Diyos. May tuwa, may galang, may saya sa piling ito. Sapagkat
Hallelujah! Dahil ako, kinakausap ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Ang iyong kaibigan sa Facebook, 3,004. At hindi mo i-share sa kanila. Hindi naman lahat yun ay Kristiyano pa. Ang ilan lamang ay nakikinig. Ang ilan lamang ay nanonood ng iyong mga ipinupost sa Facebook. Hindi pa tumatalima, mga minamahal. Sa bagay, ang nais kong sabihin sa inyo, ito'y warning na, mga minamahal. Ito'y babala. Kung hindi mo pa pinaglilingkuran ng ating mabait na Diyos, hindi po ako galit. Sa totoo lang, mga minamahal, ang aking puso ay punong-puno ng pag-ibig nagmumula sa ating mabait na Diyos. At sabi ng mahal na Panginoon, hindi siya natutuwa sa kasalanan, sa makasalanan na namamatay, mga minamahal. Sapagkat ang nais niya, ni isa, ay huwag mapahamak sa apoy na impyerno, kundi magtamo ng buhay na walang hanggan. Yung po bang panawagan ng ating dakilang Diyos, ating ini-ignore? Kung sa iyong linihiyon ngayon, walang nagbabago ng buhay, nag-umpisa ka walang bisyo, habang ikay tumatagal sa iyong linihiyon, tumadami ang iyong mga bisyo, hindi mo nakita ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Lumayas ka diyan. Kahit malaki na ang iyong puhunan, kahit ikaw pa ang nagpagawa ng inyong bahay-sambahan, hindi ka maliligtas pag sa tingin mo, hindi mo pinamumuhay ang kalooban ng Diyos. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Binabawal sa inyo magdala ng banal na kasulatan. Paano niyo malalaman ang salita ng Diyos? Magaling kayo sa debate. Pagdating sa pagsunod sa ating mabait na Diyos, wala kayong nalalaman, dumami ng dumami ang iyong mga bisyo, kumapal na kumapal ang iyong mga karamdaman. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, hindi maikli ang kamay ng Diyos. Isaiah 59:1 and 2, hindi mahina kanyang pandinig upang dinggin ng ating mabait na Diyos ang iyong mga panalangin. Subalit tila baga, bakit hindi siya nakikinig sa inyo? Hallelujah, habang kami, lahat ng aming mga panalangin dinidinig ng Diyos. Hallelujah, kahabagan ng Diyos. Ang lahat ng pinapatungan ng aking kamay, hindi ako karapat-dapat. Isang maruming basa, dating magdadakaw, dating masamang tao. Nung ako'y lumapit, ako'y binago, pinagpalang lubos, hindi ako karapat-dapat gamitin ng Diyos. Subalit, ang mahal na Panginoon, tinidinig ang aming mga panalangin, pinagagaling. Hallelujah, hallelujah. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? At Jesus Managosay, lumapit ka. Lahat ng nangyari sa ating dakilang Diyos, sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah! Nung siya'y nagkatawang tao sa lupa, humayo, naglakad, nagpapagaling na sa isaring mga karamdaman, nagpapalaya sa masamang espiritu. Hallelujah, 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 nagbabago ng buhay. Yung mga manging isda, ginawa niyang mga alagad. Mga minamahal, pinahalagaan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah, kaligtasan. Siya'y namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Kinarunuhan ng tinik. Lahat ng pahirap, ginawa sa Kanya upang ang banal na dugo ay dumanak upang tubusin ang mga makasalanan sa mundong ito. Mga minamahal, sa Biblia, walang ibang Diyos, walang ibang tunay na Diyos. Juan 5:20, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na tinawag doon na anak ng Diyos. Ang sabi sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Sa Juan 1:3,
King James Version, all things shall made by Him. Siya ang lumala. Lahat ng bagay, nilalang niya. Juan, all of this. Inunit ng mahal na Panginoon. All things shall made by Him. Huwag kayong basta mag-relay sa Tagalog. Baka kayong madaya. Ang sabi sa Tagalog, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan. Tagapamagitan na lang mga mahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah! Sino nag-translate niyan? Huwag kayong mandaya. Ang sabi ng 1:14, yung Diyos ng makapangyarihan sa lahat, lumalang ng lahat ng mga bagay, lumalang ng tao. Siya'y nagkatawang tao. Amen? Ano pa ang inyong hinihintay na katibayan? Sa kapangyarihan, may matinding katibayan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, aming beloved pastor, maglilingkod ka na rin lamang naman sa Diyos. Eh, doon ka na sa mayroong preba at ebidensya. Amen? Hallelujah! Signs and wonders shall follow them that believe. Hindi lahat na nagsasabing sila'y mananampalataya o sila ay Kristiyano. Hallelujah! Hindi sila maliligtas. Ang sabi doon, mahal na Panginoon, kami nagpagaling ng mga karamdaman. Kami nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong manggagawa ng atampalasanan. Ibig sabihin, dapat palang makita sa iyo ang tunay na pagbabago, tunay na pag-ibig. Pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, pero kung ang bisyo'y napakyaw mo, ipapahayag mo ba na kayo namang maliligtas? Isa kang sinungaling, sapagkat hindi mo nahiwalayan ang paggawa ng mga bagay na katampalasanan. Hindi mo nalalaman na yung iyong katawan na yan. Ang sabi ng Biblia, ay templo ng Diyos. Ang sinumang sumira sa templo ng Diyos, igigiba ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung may karamdaman ka, pinapahirapan ka ng karamdaman mong yan. Dahil yan sa naging bunga ng iyong kasalanan, yung templo ng Diyos na walang iba kundi ang iyong katawan, iyong sinisira sa pamamagitan ng iyong sigarilyo, ng alak. Magsisi ka, kapatid. Hallelujah! Gigibayin ka ng ating mabait na Diyos. Isa pa, huwag ninyong gawing tao lamang ang ating mahal na Panginoon. Bagamat siya'y totoo na nagkatawang tao, subalit, pansinin mo sa banal na kasulatan. Isang tagpo ng banal na kasulatan, ang sabi doon, at inyong igiba ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Siyang magtatayo. Pag hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun, ipapaliwanag ko ngayong oras na ito. Ang ating tinutukoy ng mahal na Panginoon, bagamat siya ibabatuhin noon ng mga Pariseo, mga walang alam, hindi na nanampalataya. Subalit hindi nila naunawaan ang templo na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon. Gibain ninyo ang katawan ng mahal na Panginoon Hesus Kristo. Tunay na giniba ng mga Pariseo yan. Pinatay, pinainom ng suka, tinorture, nilatigo, kinurnahan ng tinik. Inilibing. After 3 days, binuhay niya ang kanyang sarili. Ngayon, siya ba ay makapangyarihan? Siya ba ay nagsasalita doon bilang tao? Hindi! Siya ay nagsasalita doon bilang tunay at totoong Diyos. Bakit mga minamahal, hindi kayo naniniwala na Diyos Ama na lumalang ng lahat ng bagay, siya nagkatawang tao?
Ang sabi ng Biblia, ang kanyang pangalan ng Panginoong Jesucristo ay pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya. Amen? At hindi nyo napansin, bagamat hindi matalinhaga, mahirap unawain, isang araw, sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat kung hindi ako paroroon sa Ama, ay hindi bababa sa inyo, ang banal na Espiritu. Amen? Dili baga parang dalawa ang Diyos. May pupunta, may dadatngan, mga minamahal. Pero pag ikay anak ng Diyos, hindi mahirap unawain ang banal na kasulatan. Ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, babalik na siya sa dati niyang kalagayan na siya ay dating Espiritu, siya ay dating tunay na Diyos. Pag siya bumalik sa kanyang kalagayang Espiritu, sinabi sa banal na kasulatan, pansinin ninyong maigi, dalawa o higit sa dalawa na magtipon sa aking pangalan, ako'y sa inyong kalagitnaan. Napakalinaw, mga minamahal. Amen? Kung hindi siya babalik sa kanyang kalagayang Espiritu, hindi naman niya kayang i-divide ang kanyang katawan. Makikita niyo doon sa lahat ng gawain, lahat ng mananampalataya. Pero pag ikaw ay ang katalinuhan ng ating dakilang Diyos, hindi natin kaya tularan. Tayo mangmang. Dahil bumalik siya sa kanyang tunay na kalagayan bilang Diyos na Espiritu, sumasa atin siya. Pag tayo nagpupuri, ramdam na ramdam natin, iiyak tayo magtitrimbon. Hallelujah! Sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sabi sa Romans 8:9, datapat wala kayo sa laman, kundi kayo nasa Espiritu, kung kayo'y tumitira sa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino ay walang Espiritu ng Kristo, Espiritu ng Diyos, punong-puno ka pa ng mga bisyo, hindi ka sa Diyos, delikado ang iyong tinatahak. Hindi ka naniniwala ang wala pa rin sa Kristo ay Diyos na tagapagligtas. Hallelujah! Ano sabi ng Tito 2:13? Nahintayin niya yung mapalad ng pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino yun? Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tapos tao lamang. Tao naman talaga. Pero behind that verse, siya rin po ang tunay na Diyos. Amen? Magpupuri ulit tayo sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Sabi ng Biblia, marami ang aanihin, kunti lang ang mag-aani. Tanging ikaw, O Diyos, tanging ikaw
Baka ang mga tao na mangmang sa salita ng Diyos, naniniwala pa na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Probably, that is not correct. Hallelujah! Mayroon akong nataluhan. Necrolegical service ng isang funeral service. Sabihin ba naman na lahat ng tao ay maliligtas? Pati mga makasalanan, hindi lumapit sa Diyos. Maliligtas. Kahit patay na, ipapanalangin pa nilang maligtas. Kahit hindi naglingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, sa Juan 1:12, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang sumampalataya sa Kanya. Bagamat ang kaligtasan ito'y libreng kaloob ng ating mabait na Diyos. Sinabi sa Juan 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Pansinin niyo, mga minamahal, that whoever believeth in Him, yung sasampalataya lamang at susunod, mamumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mamumuhay sa pamamagitan ng kalooban. Kalooban ng Diyos ang ating magiging buhay upang tayo ay maligtas. Sa Marcos 16:15 hanggang 16, ang sabi doon, inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Datapat ang hindi sasampalataya ay parurusahan doon sa apoy ng impyerno. Mga minamahal ko mga kapatid, tandaan ninyo, ang impyerno ay hindi ginawa ng ating mabait na Diyos para sa mga tao. Subalit, bakit itatanong ninyo, ba't may tao pupunta doon? Hindi siya nagsisi, hindi siya nagpakumbaba, lumapit sa ating mabait na Diyos. Hindi siya nagsilbi. Pero pag tinanong mo, gumagalang siya sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, iginagalang ako ng kanilang mga bibig. Subalit ito'y ikinakaila ng kanilang mga gawa. Gumagalang ka, mananampalataya ka, hindi ka naniniwala. Ang paniwala mo, Kristiyano ka. Taliwas ang iyong mga gawa. Kung tutuusin, dapat ang tawag sa iyo Antikristo. Bakit? Aba, ay Kristiyano ka. Ang iyong namang ginagawa ay pagsalangsang sa Diyos. Ay dapat hindi Kristiyano ang tawag diyan. Tagasalangsang May relihiyon ka. Ang salita ng Diyos, piling-pili. Hindi lahat pinapangaral, mga minamahal. Hindi ako galit sa inyo. Alam ng ating mabait na Diyos, punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, work out your own salvation. Kailangan po tayo maging mananampalataya hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kasi hindi totoo yung sinasabi, once you say, save forever, mga minamahal. Meron akong katibayan yan. Si Satanas, si Lucifer ng hell, pangalawa sa kapangyarihan sa ating mabait na Diyos. Aking panahon sa langit, dahil sa kanyang katagalan ng hell, siya'y nagmataas. Sinabihan niya ang ating mahal na Panginoon Jesucristo na kanyang isasamba sa akin, ipagkakaloob ko sa iyo ang kayamanan ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, iwasan nyo na. Pag-aralan nyo maigi kung paano kayo makakaalis sa kamay ni Satanas. Suggestion, sa Jesus Miracle Crusade, sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, hindi lang 100 araw nag-ayuno ang aming mga pastor, tinuruan din kami mag-ayuno. Tinawag kami sa banal na kasulatan dahil kami nananampalataya sa mahal na Panginoon Jesucristo.
tinawag kami, we are more than conqueror, mga minamahal. Kung problema namin noon, na kami sunod na sunod kay Satanas, ngayon, si Satanas takot sa mga tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, resist the devil and the devil shall flee. Mga demonyong karamdaman, mga inalihan mo sa mga espiritu. Nung kami maglingkod sa dakila at buhay na Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamalapan ni Yesu Kristo. Mga karamdaman na yan, mga inalihan mo sa mga espiritu, lumalayas dahil sa makapangyarihang kamay ng ating napakabait na Diyos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, halina kayo. Nandito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nag-umpisa sa 2 kumot. Ngayon, international na. More than 60 outreaches around the world. Alam niyo mga minamahal, matatalino kaysa sa atin ang mga foreigner. Pagdating sa spiritual, pantay-pantay, mga minamahal. Ang iyong tinutukoy, hindi mo sila basta mapapaniwala. Bakit? Matatalino eh. Pero pag nakita nila, signs and wonders that follow them that believe, mapipilitan silang maglingkod sa Diyos. Malalaman nila may langit at may impyerno. Magpapahalaga rin sila sa kanilang kaligtasan. Mga minamahal, sa araw na ito, marami ng verse ang inyong napakinggan, wala ng dahilan. Pumunta kayo sa dako ng Marilao. Kung gusto ninyo, huwag muna kayong pumunta. Sumubaybay muna kayo sa GMCIM, Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa dako ng telebisyon o sa dako ng YouTube. Sa telebisyon, gmcim.org.tv. Sa live, GMCIM live webcast. Tuwing araw ng linggo, alas 10 ng umaga, araw ng Biyernes, alas 5 ng hapon, araw ng Merkules, alas 4 ng hapon. Para bago kayo pumunta, malaman na muna ninyo kung anong nangyayari doon. Mayroon bang gumagaling? Mayroon bang mga adik na binago? Mayroon bang pulubing pinayaman ng ating mabait na Diyos? Sabi ng mga Panginoon, ako ay naghirap upang kayo ay magsipagyaman. Hallelujah! Dahil sa aking mga latay, kayo ay nagsigaling. Amen? Yan ay nagaganap sa aming banal na gawain. Amen? Mga hudlog, pulis na bulong. Ngayon, naglingkod sa atin dakilang Diyos. Ibinalik sa pagkapulis. Ibig sabihin, pinatawad. Nakaklaim pa nga ng 1,800,000 kasi na-quit sa kanyang kaso. Amen? Hallelujah! Ayaw ko nang sabihin sa inyo kung sino siya. Alam ng dakilang Diyos kung sino po yun. Yung kanya pong beloved wife, kasama ninyo dati, takot na takot magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon Hesus Kristo na sinasabi, ito yung bautismong kasama ang pangako ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Magsisi kayo at kayo magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at ipagkakaloob sa inyo ang banal na Espiritu ng ating mabait na Diyos. Hindi ko po minamaliit ang inyong bautismo sapagkat ako'y binautismohan din diyan ng paring sa amin. Sa Mateo 28:19, humayo kayo, inyo silang bautismohan. Di ba yung sabi humayo kayo? Utos? Diri-diretso yun hanggang dulo, utos lahat yun. Inyo silang bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Di ba naulit ko sa inyo sa kanila, pangalan ng Panginoon ng ating Diyos kamang nasa langit? Hesus Kristo. Sabi ng mga Panginoon, sa pangalan ng aming Ama,
na ibinigay niya sa akin. Amen? Ang sabi ng Biblia, yung banal na Espiritu na sa atin, pag may dalawa, higit sa dalawa na magtipon, ako isa sa inyong kalagitnaan. Di ba? Mahal na Panginoon sa Kristo yun? Wala ka namang ibang pangalan yun. Amen? At yung ipinanganak na bata, sa Isaiah 9:6, isang bata ang pinanganak, ang kanyang pangalan na tawagin ka mga tagapayo, mga kapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yun po ang mahal na Panginoon sa Kristo, wala nang ibang panganak dyan. Natatawagin ngayon Diyos. Kaya hanggang dito na lang mga minamahal, baka po kayo ay mainip. Magandang umaga po. Ngayon po ay July 17. Magandang umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Yung po GMCIM, meron po yan sa Facebook. Mga minamahal, huwag niyo pong kakalimutan. Kung kayo lagi nagpi-Facebook, wala namang spiritual kayong ginagawa diyan. Ilak nyo na yung cellphone nyo. Pero kung kayo may balak na yan ay uploadan ninyo ng mga hamang-hamang bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, bilang pagsamba ninyo, pagpupuri sa Diyos, mabantog ang kanyang pangalan, huwag niyong ilak po ninyo ng mga himala ng Diyos. Pag nabantog ang pangalan ng mahal na Panginoon Hesus Kristo sa buong daigdig, malulugod siya sa inyo. At tulad ng inyong balingkod, bibigyan din kayo ng 2 bahay. Amen? May bahay sa lungsod, may bahay sa probinsya, isang security guard, isang gwardiya. Hindi ko nilalaang yun kasi doon ko dati binuhay ang aking pamilya. Naka-adventure ngayon, air condition. Yung mga lahat na gusto sumama sa akin, maglingkod, sinasakay ko doon. Hallelujah pala, sila man ay makarinig ng buhay na salita ng Diyos. Sila man ay magbago, sila man ay gumaling, sila man ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen? Tayo po'y narako na sa ating closing prayer. Papasalamat tayo sa ating mabait na Diyos. Dakilan namin Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Lumalang na lahat ng mga bagay sa dakilang pangalan mo po, pinakamahal na po Jesus. Sa andalangin ng beloved Pastor Estrada Almeida, you're the true man of God. You're end-time prophet na minamahal. Amen? Mahal na Panginoon, salamat sa tagumpay na Basico First Year Anniversary Bible Study. Salamat sa mahigit 30 kaluluwa na tumanggap ng bautismo sa iba na pangalan. Pagpalain mo po mga kaluluwa na yun, magpatuloy maglingkod. Tamasahin nila ang buhay na walang hanggan. Tamasahin nila ang pagbabago ng buhay. Kagaling ng mga karamdaman ng libre. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. Pagpalain mo kami sa buong araw na ito, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Bigyan mo kami ng lakas na lahat ito na ayon sa iyo na kalooban. Hallelujah. Dalhin mo kami mamaya, mahal na Panginoon, sa Bible study sa Damo ng San Juan, Batangas. Doon ka namin minsan papupurihin, luluwalatin, dakilaan, papasalamatan. Dalhin mo mga kapatid ng ligtas. Hallelujah. Dito sa San Juan. Hallelujah. Maging aming beloved brother, hallelujah, Ramil Sibok, at ang kanyang pamilya, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami, sampu ng aking sambayan. Salamat sa kagalingan ng aking mahal na ina, na pinagaling mo sa sakit na kanser, 2010, dahil sa kanser. Ngayon buhay na buhay. Nagpupuri, kumakain ng may gana. Hallelujah. Hallelujah lahat. Normal. Walang karamdaman. Ang tangi lamang nakikita ko sa kanya, ang kanyang memory ay medyo minsan ay nagkakamali sapagkat sa sobrang edad na niya, nagkasakit siya. 70 years old. After 15 years, ay buhay na buhay pa. 2025, buhay na buhay. Ang aking tiya, born again din. 84 years old, buhay na buhay. Amen? Pag ikaw pa rin naglingkod sa Diyos, wala ang mahal na Panginoon na gagawin sa iyo, kundi bigyan ka ng galak, bigyan ka ng malusog na katawan.
bigyan ka ng mahabang buhay. Amen? Hanggang dito lang po man ang Panginoon. Lahat po ng pagpupuri sa iyong dakilang pangalan lamang pinakamalang po Jesus. Hallelujah. Lahat ang aming dalangin ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord.